talata 14, hanggang sa mga sumusunod po hanggang 17. At makikita natin na yung sinasabi ng Panginoon na siya yung pastol, siya yung pintuan, siya yung buhay na ganap, at kasiya-siya, yun ang tinunghayan at sinundan ng mga alagad, kaya sila'y nagtagumpay dahil kay Kristo. First Corinthians. Sa pangalawang Korinto, Kabanata 14, Kuya Men, hanggang 17. 14 hanggang 17, ngunit salamat sa Diyos. At lagi niya kayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakakilala kay Kristo. Tayo tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga nagpapahamak. Sa mga nagpapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Iyan po ang nilalaman na nagtagumpay dahil kay Kristo. Sino may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang kanyang salita. Yun o, ang nilalaman ng 2 Corinthians sa chapter 2, verse 14 hanggang duno sa verse 17. Okay. Maraming salamat po sa mga tagapakinig at narinig ninyo yung nilalaman. Talaga yung tagasunod ni Kristo, Kuya Men, nagtatagumpay. Okay, yan. Kumikilala. Si Jesus ang mabuting pastol, Kuya Bert, ano ho ang, ito meron ho munang katanungan dito ho. Magandang gabi po. Papuri sa Diyos. Ask ko lang po, sino ang mayas bulag? Mga ngaral at pari na di nasusunod sa utos ng Diyos o ordinary parishioner? Ay naku na, paano ba yun? Ordinary parishioner na di nasunod sa utos ng mga ngaral. Salamat po. Ba? Meron nung gusto kong ipalabas rito. Magandang gabi po, papuri sa Diyos. Ask ko lamang po, sino ang mas bulag? Mga ngaral at pare na di nasunod sa utos ng Diyos o ordinaryong parishioner na di nasunod sa utos ng mga ngaral. Salamat po. Kuya Bert, meron kayo muna ipapaliwanag dito. Kung hindi man natin makuha sa susunod pwede natin. Yan ho ang itinexo ninyo sa 0920-9082-895 kay Kuya Bert po yan. Kuya Bert, ano po sa inyo rito? Alam mo, Kuya Min, kung titingnan natin itong bahaging iyong binasa, gusto ko lamang bigyan ng ano rito ay yung sinabi niyang ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastol at hindi sa kanya ang mga tupa. Alam mo, Kuya Min, maraming tumutulig siya doon sa manamayapang Cardinal Sin. Pero, siya isang mabuting pastor para sa akin. Bakit? Kasi, sa oras ng mga pangangailangan, ng mga asong gubat na sumisila sa sambahayang Pilipino, siya'y tumatayo. Hindi natatakot sa mga asong gubat na nakapaligid sa iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Hindi niya pinapansin ang mga sumisilang ito, kundi bagkos ay itinatayo niya ang katotohanan at ang katotohanan ay nandoon ang Diyos. Katulad halimbawa, noong itong nakaraan na EDSA 1, siyang nagtawag. Sinunod siya ng mga tao. Sumunod ang mga tao. At nakamit ng tao ang matagal ng demokrasya na wala sa kanila. Pero maraming tumutulig siya sa kardinal na ito. Pero itinataya niya ang kanyang buhay. Hindi siya natatakot
sapagkat ipinaglalaban niya ang katotohanan. Ipinaglalaban niya ang katwiran. Maraming mga pari din ngayon ang hindi natatakot na sumuong sa mga ganitong sitwasyon dahil maraming asong gubat sa paligid-ligid natin. Kaya yung mga upahan, wala kang naririnig, walang tumatayo, sapagkat sila ay upahan lamang at hindi nila itinataya ang kanilang buhay alang-alang sa Diyos. Kaya Kuya Min, mapakaswerte natin. Meron tayong mga pare na talagang handa na itaya ang kanilang buhay alang-alang sa katotohanan at sa kapayapaan ng ating bansa. Kung makikita mo rin, hindi lang mga pare, mga madre na lumalaban sa mga asong lugar na nakapaligid sa ating sambayanan. Amen. Nung kasing araw meron ding mga iskriba at mga pariseyo na napapakasangkapan sa mga hari doon. Katunayan, merong mga hari na nag-iimpleyo at merong mga empleyado sila na mga pariseyo at mga iskriba. At meron din naman doon na mga talagang matatag ang kanilang paninindigan para sa kapakanan ng Diyos. Kagaya rin ngayon, kagaya na nasabi ni Kuya Bert, totoo po yan na merong pastol tayo na talagang handang ipaglaban ang kanyang mga nasasakupan na mga kanyang inaaralan. At meron din namang ipinagbabaliwala. Pinagbabaliwala talaga yung kaganapan. So, kung tayo ay nakakatagpo ng mabuting pastol na ipinaglalaban ng karapatan natin bilang mananampalataya at bilang tagasunod tayo ng ating pamahalaan, ay tayo ay maswerte kapag merong ganyan. Dahil ang sinusunod doon yan ay yung aral na nakapaloob na kinakailangan tayo ay humarap sa mga asong gubat upang sa ganon ay mapanuto ang ating kalagayan sa lipunan ng tao. Maraming sumisila. Meron sumisila sa atin. Lalo na maraming kumakain sa masasarap